ko na alam gagawin ko eh. Pawang-awa na po ako sa mga tropa ko. Baksak na si Kulot. Kidlat. Dahil nga nakatakas si Matos. Tas si Rendon, puro investigasyon na lang yung nangyayari eh. Ragul, hindi mo may iwasan na may mga tiwali pa rin na nasa pwesto. Kaya hindi mo masisisi mga tao kung wala silang tiwala at pag-asa. Maestro, hirap naman po tagapin yun. Ano, ganun-ganun lang po yun? Hindi nga basta tatanggapin yon. Kailangan natin pagbabago. Dapat mapalitan yung mga nakaupo dyan ng mga matitinong tao na nasa gobyerno. Pati na rin sa kapulisan natin. At manggagaling yon sa mga kabataan na katulad nyo. Maestro, naalala niyo po ba yung sinabi ko sa inyo na gusto ko maging staff katulad niyo? Maestro, totoo po yun. Gusto ko po maging pulis. Oh, Pwede po kaya yun? bakit hindi, Dagul? Walang pipigil sa'yo. Isa ako sa unang sasaludo sa'yo kapag nangyari yan. Dahil alam ko, magiging mabuti kang pulis. Kung yan talaga pangarap mo, tutulungan kita para mapasama lahat ng pagsubok. Talaga po? Tinawag mo pa akong maestro kung hindi kita tuturuan at tutulungan. Salamat po, Maestro. Pugay. Pugay. Ito yung CCTV footage nung oras na sinabi mong nakita mo si Matos Victor at ang kasama niya. Nireview na namin lahat yan, pero wala talaga akong nakita. Posible po yan. Ay, nakita ko po sila. Andito po sila. Dok, pag papumunta yung dalawang nandito para magpagamot, papaalis niyo naman sila, di ba? Not necessarily. Obligasyon namin bigyan sila ng treatment. Pero ipapaalam namin sa mga pulis ang presence nila. Dok, alam ko po yung nakita ko. Nandito nga sila kagabi. Lady, kumalma ka. Anong kumalma? Eh, parang sinasabi niyo, naguni-guni ko lang yung mga nakita ko eh. Hindi imposible. Anong ibig sabihin niyo po, Dok? Isa kasi sa side effect ng immunosuppressant na iniinom mo ay hallucinations. Baka kaya kung ano-ano ang nakikita at naririnig mo. Paano yun, Dok? Habang ininom niya ate yung gamot niya, pwede mangyari ulit yung mga nakikita niya? Kaya kailangan talaga ng pasyente ang pahinga. Lalo na at bone marrow transplant. Nako, hindi na po. Alis na lang ako sa ospital na to. Wala na akong tiwala sa inyo. Doon na lang ako sa bahay magpapagaling. Lady, sandali lang, lady. Sandali, saan ka pupunta? Pwede ba? Huwag niyo na nga akong pigilan. Di ba sinabi ko naman sa inyo? Katawan ko to, sakit ko to. Kaya ako yung magdedesisyon. Kaya Dok, pwede po ba ibigay niyo na lang sa akin yung mga pipirmahan ko at aalis na po ako dito? Oh, dahan-dahan lang. Lady, inom ka muna. Naman. Lady, kung ayaw mo doon sa ospital na yon, pwede ka namang lumipat. Kaya lamang ang unahin mo sana ay yung pagpapagaling mo. Okay naman na po ko, Imahana. Ang importante po ngayon ay makita po natin si Matos. Narinig ko po sila eh. Ang sabi po nila, gaganti po sila sa mga taga-Riles. Si Matos? Narinig mo si Matos? Akala ko ba wala na ng bansa si Matos? Nakita ko nga yung video eh. Sabi ng doktor ni ate, hallucinations lang daw yun sa gamot na ininom niya. Ba talaga naniniwala sa akin? Ate mo ko, di ba? Alam mong masama kung mag-iingat tayo eh. Hindi na posible na baka bumalik si Matos. Baka hindi talaga siya umalis. Hindi nga natin nakita na sumakay siya sa eroplano eh. Tama si Sig. Mabuti pa. Tuloy natin ang Bantay Riles. Para sa kaligtasan nating lahat. Opo, Maestro. Kami na hong bahala.
Lady, ang init dito, oh. Ang ingay pa. Gusto mo, pasok muna tayo sa loob. Ah, hindi. Okay lang. Namiss ko nga to, yung di amoy ospital eh. Salamat, Siga. Salamat, San. Kasi naniwala ka sa akin. Masarap lang kasi sa pakiramdam na magkakampi ako. Tapos naniwala din sila dahil sa'yo. Kaya si Maestro naniniwala din kasi makakabuti sa Riles kung handa. Kaya lady, sana maniwala ka rin sa akin. Kasi kabutihan mo lang rin naman ang iniisip ko eh.